Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, doon nga pala no sa mga nagtanong sa akin na kumusta ang aming sitwasyon or experience sa Bagyong Tino kahapon dito sa Leyte mga kababayan. So iisahin ko lang po kayo sa pagsagot dito sa ating vlog kasi ang dami talaga nagtanong eh. Thanks God, we are okay. We are safe and sound mga kababayan. Wala lang kaming tulog. Bakit? Kasi nag-start po lumakas yung hangin midnight. So midnight pa lang po mga kababayan, wala na pong kuryente dito sa lugar ni Sir Ivan. Mas lalong lumakas yung hangin at saka yung ulan nung naglandfall na si Bagyong Tino, that is 4 a.m. ng madaling araw mga kababayan. So gising na gising po kaming lahat. Siyempre kami po ay nakabantay sa posibleng mangyayari kasi nga yung Bagyong Tino malakas rin po mga kababayan. Ang lakas talaga eh. Grabe yung hampas ng hangin na may dalang tubig. Alam nyo ba na answered prayer? Bakit si Ivan? Kasi kung maalala nyo, ako po ay humingi ng tulong sa inyo o nakikiusap sa inyo na tayo ay mag-pray sa ating Panginoon na sana hindi ganun kalakas yung Bagyong Tino kasi nga diba napabalita na posibleng magiging super bagyo yung Bagyong Tino. Tapos sabi ko pa na sana po na hindi ganun kagrabe ang magiging epekto ng Bagyong Tino. Alam nyo ba na answered prayer talaga? Kasi yung lugar ni Sir Ivan, hindi ganun kagrabe ang epekto na idulot ng Bagyong Tino, mga kababayan. Yes, hindi po ganun kagrabe. Meron lang naapektuhan doon sa Eastern Samar, doon sa Abugay, doon sa Baybay Leyte. I am not sure kung doon sa Ormoc kung grabe ba yung epekto ng bagyo doon, mga kababayan. Pero dito po sa lugar ni Sir Ivan, hindi ganun kagrabe. Answered prayer mga kababayan. So tingnan nyo, nakikita natin dito kung gaano po ka-powerful yung prayers. Again, thank you so much na sumabay dun po sa mga kababayan natin na sumabay na mag-pray sa ating Panginoon. Alam nyo, wala pang kuryente hanggang ngayon. Pero kung napapansin nyo po na merong kuryente dito kasi wala po sa bahay si Ivan. Nandito po ako sa bahay ng aking pinsan mga kababayan kasi meron silang generator. Ang hirap kasi kapag walang kuryente mga kababayan, di ba? Mahirap po kapag walang wifi. Hindi ko kayo ma-replyan or hindi ko kayo ma-update. Lalo na, mahirapan po sa pag-vlog si Ivan. Dapat tayo mag-vlog. Bakit? Kasi ang dami pong napapakalat ng fake news, yung mga trolls, at saka meron pa silang bagong hired na DDS vlogger mga kababayan, yung si Anjo Iliana. Diba? Nagiging DDS vlogger na ngayon kasi nga siya'y umatake sa ating gobyerno, kay PBBM, kay Tito Sen kasi nga meron siyang ambition mga kababayan. Diba nung last vlog ating napag-usapan itong si Anjo Iliana pero pahapyaw lang. Ipinakita ko sa inyo kung gaano siya kamanyakol mga kababayan. Tapos ngayon, inaakusahan niya si Tito Sen na meron dang kabit mga kababayan o nabababae daw. Pero babalikan lang po natin itong si Anjo Iliana kasi meron akong na-discover tungkol sa kanya mga kababayan na posibleng hindi pa ito napag-usapan ng mga kaibigan natin na mga vlogger. Okay? So, di ba grabe talaga si Anjo ngayon? So, ang kanyang pagpasok bilang DDS na vlogger para mabayaran ang kanyang mga utang mga kababayan. Not just that, meron tayong ebidensya kung ano talaga ang pakay or kung ano talaga ang nangyayari dito kay Anjo Iliana mga kababayan. So dito muna tayo. Sa plano ng mga DDS, di ba meron silang plano na mag-rally this coming 16 to 18 mga kababayan. November 16 to 18. Magrarally po, magsana puwersa yung INC, yung GIL at saka yung COGIC mga kababayan. Yes, yan po ang plano. Magrarally yung GIL, magrarally yung INC at saka yung KOGC, magsana puwersa sila kasi gusto nilang pababain sa pwesto si PBBM. So, last October 28 mga kababayan ko, merong ipinadala na request approval itong INC doon sa QC, doon sa office ni Mayor Joy Belmonte mga kababayan. So that is October 28. At saka according doon sa kanilang letter na doon sila magrarally sa People Power Monument. Sabi pa nga nila na daw 300,000 lahat ng mga participants ang posibleng pupunta doon sa rally mga kababayan.
meron na silang request approval kay Mayor Joy Belmonte. Kaya lang sa hindi alam yung dahilan, bigla nilang withdraw mga kababayan. Yes, after 6 days, withdraw nila ang kanilang request approval na letter para kay Joy Belmonte kasi sila ay mag-rally sa People Power Monument mga kababayan. Withdraw nila kasi according sa kanila, sila daw ay lilipat ng ibang binyo mga kababayan. Lilipat na sila ng ibang binyo. Pero nabanggit doon sa kanilang letter na hindi pa daw yun, yung unang lang letter, yung kanilang request for approval na mag-rally sila, hindi pa yun siguro nakita ni Mayor Joy Belmonte or hindi siguro yun pinansin ba kabayan. Siguro lang ha, naramdaman ng INC na hindi sila papayagan doon. Siguro lang. Or baka hindi sila nakakuha po ng maraming bilang makabayan. Nag-hire pa siguro sila. So ngayon, merong nakaabot ho na information sa atin na daw kung bakit nila withdraw ang kanilang letter doon kay Mayor Joy Belmonte kasi doon sila sa Luneta mag-rally na makabayan. Ang nakatawa ngayon, di ba nagyabang po itong mga DDS? Una, itong si Roque, si Harry Roque. Di ba sabi pa niya, nakumpirmado daw, merong rally this coming November 16 to 18, yung INC. Ipinagmamalaki pa niya makabayan. Tanong natin sa taga-INC, ang rally ba ninyo ay mga DDS lahat? O ito ba yung inyong rally ay hindi peace rally? Gusto niyo ba na rally na pababain ninyo sa peso si PBM? Kasi yan po ang lagi sinasabi ng mga DDS vlogger. Correct if I'm wrong, mga DDS. Diba yan po ang lagi sinasabi po ng mga DDS vlogger ngayon na sila ay magrarally para pababain sa pesto si PBM. Sinabi na nga yan, diba, ni Roque, and also sinabi na rin po yan ni Kiko Barsaga Bakabayan. Ang ibig sabihin nito, itong rally na mangyayari this coming November 16 to 18, rally ng mga DDS. Kung hindi man ito rally ng mga DDS, sasanib dito yung mga DDS Bakabayan. Kanila pong i-hijack ang magrarally this coming November 16 to 18. Kasi gusto nilang pababain sa peso sa PBM or magcha-chance sila or magsisigaw sila na bring him home or resign PBBM. Diba yan po ang malaking mangyayari this coming 16 to 18 makabayan. Ngayon, meron na ho silang dineclare. As usual, laging ginagawa po ng mga DDS kapag meron silang malakihang rallying gagawin, di ba kinaumagahan na hindi na daw presidente si PBM? Naalala niyo ba? Last September 21 makabayan, di ba ang kanilang rally? Tapos sabi nila, September 22, presidente na si Sara Duterte. Nag-rally na naman sila, 30, di ba? September 30. Nawala ba sa peso si PBM? O naging presidente pa si Sara Duterte? Hindi pa rin. Pero lagi nilang inaunahan ang kanilang rally na kapag meron silang rally, matatanggal daw sa pesto si PBM. Ba tingnan nyo, confident na confident talaga makabayan. Parang sure na sila na mawala sa pesto si PBM kapag meron silang rally. Gonggong talaga eh. So ngayon, ang sinabi ni Kiko Barsaga, sabi niya, either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in-between. It will end this month na makabayan. Sabi ni Barsaga, siya ay sure na matatanggal sa peso si PBM. End of this month makabayan. Di ba nakakatawa talaga eh. So hahamonin natin itong si Kiko Barsaga kasi sumusobra talaga eh. Hahamonin natin siya na kapag hindi matatanggal sa peso si PBM after this month or first day of the month of December, dapat siya mag-resign bilang isang congressman. Sakto ba or okay ba or pabor ba tayo sa ating request makabayan dito kay Kiko Barsaga? Kasi nga araw-araw sila nagre-request kay PBM na magre-resign na daw dapat si PBM. Tayo rin po, mag-request tayo dito kay Roque na siya ay uuwi at sasali sa rally. Tayo rin po ay magre-request dito kay Kiko Barsaga na kapag hindi nila mapababa sa pwesto si PBM, dapat siya ay mag-resign bilang congressman, mga DDS. Deal? Okay ba ang ating panawagan dito kay Kiko Barsaga? Please comment sa baba. Babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So ngayon, di ba? Tignan nyo, nakakatawa talaga eh. So dito po sa mga panawagan ng mga DDS na magrarally sila sa November 16 to 18, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog
ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Galaw ng mga anti-Marcos, kasama na yung ibang religious organization, monitor ng pamahalaan. Gumagalaw at namomonitor ng intelligence community ng buong gobyerno ang mga plano ng mga anti-Marcos ngayong buwang ito ng November hanggang November 30. Kasi kung di po ako nagkakamali ang report, 3 mga paggalaw, 3 mga rally ang gagawin ng religious organization at kanilang taga-suporta. Dahil dyan, massive ang monitoring ng gobyerno at hindi po nababahala ang pamahalaan sa galaw na ito. Dahil umaasa ang gobyerno na ang majority ng mga Pilipino ay kaalyado ng gobyerno, tumutulong sa gobyerno at hindi sasama sa mga galaw ng pang-aagaw pagpapabagsak kay Pangulong Marcos. Naniniwala ang ating pamahalaan sa karapatan ng sino man sa ilalim ng saligang batas sa freedom of expression, freedom of assembly, pero may mga limitasyon. Pero dahil ngayon pa lang, monitor na ang mga organizer, ang mga plano, ang grupo, so under surveillance na kayo ngayon. Kung magiging marahas ang galaw nito mga planong pagraraling ito ng mga anti-Marcos na kasing gulo ng ginawa nila noong September 21 sa Mindiola at Recto na nanunog ng property, pinasok, ninakawa ng mga establishmento na kinagalit ni Mayor Isko Moreno. Tama lang dahil siya ang mayor, kahit na siya maka Duterte, pero dahil Duterte ang gumawa, talagang pinakasuhan niya. Dahil dyan, ngayon pa lang, monitor ng pamahalaan kung sino ang mga nagplano nito. Kaya asahan na natin at huwag na tayong magugulat kung sino-sino ang pwedeng makasuhan kapag may nangyaring gulo na sosobra sa karapatan ang malayang pamahayag at pag-assembly. May limit kasi yan Sa mga Freedom Park lang, may oras lang yan. May permit pa kung kinakailangan. Pero yung manggugulo sa mga taong ayaw sumama sa kanila, maninira, manggugulo sa mga property kung saan nandudun sa malapit sa kanilang pupuntahan, yan ay hindi papayagan. So, criminal, sedition, ang mga posible. Physical injury kung kinakailangan, huwag naman sana umabot doon. Ayaw ho talagang tumigil nitong mga anti-Marcos group. Andyan ang Duterte supporters at iba pa. Dahil sa akin pong personal na analysis at opinion, kaya nagmamadali silang pabagsakin at agawin kay Pangulong Marcos ang kapangyarihan. Alam din nila, ayaw lang sabihin, mahihirapan si Sara Duterte sa 2028 dahil siya ay isinasangkot sa graft in corruption. Pinakamahirap pong bagahe, pinakamahirap na issue sa kampanya ay yung korupsyon. Kasi ang korupsyon ay hindi pa ho nalilinis ni Sara Duterte sa Department of Education at Office of the Vice President. Betrayal of public trust. Public office is public trust. Hindi pa ho yan tapos. Kaya mabigat na bagahe yan ni Sara Duterte. Maliban pa sa kanyang attitude, yung style niya ng pananalita, yung style ng kanyang mga galaw, at massive na paninira sa labas ng bansa. Saka man nakakita ng Vice President lalabas ng bansa para lang siraan ang Pilipinas at Pilipino. Dapat ang Vice President voluntaring tumutulong para sa development, kaunlaran ng bansa, papopromote ng magandang balita at development ng Pilipinas sa ibayong dagat. Hindi po niya ginagawa yan kahit minsan. Lahat ng kanyang mga biyahe, puro paninira kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. Gamit na gamit niya ang kanyang kapangyarihan sa ganyang klaseng galaw. Yan ba yung susuportahan ng matitinong Pilipino? Hindi. Paninira sa gobyerno,
pagkakasangkot sa graft and corruption, unfinished business ang isong ito, yan ay bagahing mabigat ng kampo ni Sara. Hindi nila tatanggapin yan, lalo na po yung mga saradong isip, mababaw ang kaligayahan, naniniwala sa mga budol na galaw ng mga Duterte. Pero sa matitinong Pilipino, kitang-kita yan. Kahit sino ang maging kalaban ni Sara sa 2028, mahihirapan si Sara sa aking pananaw. Sa ngayon nga, sa tingin ko kaya lang nag-iingay sila at sinasabi nilang walang makakatalo kay Sara kasi ang kailang plano, pag lumaban si Sara at natalo sa eleksyon, sasabihin nila dinaya. Guguluhin nila at sasabihin dinaya na makakatalo kay Sara. Pag matino ang kandidato, may katapatan, malinis ang record, may kakayanan, yun ang susuportahan ng international community at ng mga Pilipinong matitino. Hindi susuporta sa mga mapanirang grupo, mga personal na mga galaw. Hindi yan susuportahan. Kaya tandaan niyo ang sinasabi ko. Kinukondisyon nila ang mga Pilipino. Na ang tingin nila si Sara na ang susunod na presidente at pag natalo sa eleksyon, sa lehitimong pagkatalo, sasabihin magic. Dinaya sila, kaya natalo. Yan ang main conditioning na ginagawa nila. At lahat ng ito, mga kaibigan, tandaan nyo, nababasa ito, nasusubaybayan ito ng pamahalaan. Hindi po mahina ang gobyerno. Iba lang ang style ng management ni Pangulong Marcos, pero ang galaw ng buong gobyerno napakalakas. Hindi kayo makapagtatago dyan. Tulad sinabi ko, organizer, mga plano, alam na nila. Pag nagkaroon ng problema kayo, alam ng gobyerno kung sino ang pananagutin at anumang mga kaso. Kasi itong mga plano ngayong month na ito ng November, puro rally. Gusto talaga nilang palitan si Pangulong Marcos. Hindi sila nagtagumpay sa pagre-recruit sa military, sa pambuboli sa military, dadaanin sa religious organization, dadaanin sa manpower. Pero hindi ako naniniwala na yun ay pagtatagumpayan. Minority pa rin sila. Majority ng Pilipino ay matitino. Majority ng mga Pilipino ay gising na. Hindi magpapagamit kailanman sa may mga personal interest. Mas gusto nila ang katahimikan, kaunlaran, development, kaysa sobrang politikang salot ng demokrasya, salot ng development, salot sa mga kababayan nating mahihirap, yung kanilang kahirapan, kahinaan, ginagamit ng mga politikong may sariling interest. Yan ang nakikita natin. Sa totoo lang, walang aamin yan, magdi-deny, magagalit pa. Wala akong pakialam kung magalit kayo. May kanya-kanya tayong interpretation at pananaw. Ako, paninindigan ko ang aking observation at opinion sa mga nangyayari ngayon. Maniwala, ang kasamaan kailanman hindi magtatagumpay. Ganon kasimple, pero totoo yan. Okay, so babasahin natin itong game plan ng mga DDS sa buwan na to or buwan ng Nobyembre, mga kababayan. Kasi kung napapansin ninyo, yung dumaan ng mga buwan, di ba meron silang ginagamit po ng mga personalidad? Yung mga personalidad na yun po ang napapasabog ng mga fake news, mga paninira, umaatake sila. Dito kay PBBM, sa gobyerno ni PBBM, at saka sa mga kalyado ni PBBM. Naalala niyo ba si Kuya Park, mga kababayan? Di ba bigla lang lumutang yung pangalang Kuya Park? Yun po ang isa sa ginagamit ng mga DDS. Yun po ang kanilang game plan nung dumaang mga buwan, mga kababayan. Tapos dumagdag pa, di ba, si Kiko Barsaga, dumagdag rin itong si Atty. Rowena Guanzon. Epektibo ba sila? Hindi. Hindi sila nag-success, mga kababayan. Kaya ang game plan ngayon ng mga DDS sa buwan ng Nobyembre, maghahanap sila ng ibang personalidad para mapapakalat o mapapasabog ng fake news o paninira sa ating presidente at saka sa mga kalyado ni President BBM. Ito na sa katauhan ng isang laos na artista na itong si Anjo Iliana, mga DDS. Correct me if I'm wrong. Diba? Obvious na obvious talaga eh. Kitang-kita na ho natin ang pattern ng ginagawa ng mga DDS.
We already learned sa mga ginagawa ng mga DDS. Nakita na ho natin kung paano nag-failed ang mga plano ng mga DDS. Kaya alam na ho natin ang kanilang pattern, makabayan. Diba, DDS? Obvious na obvious talaga eh. Kaya ginamit nila ngayon itong si Anjo Iliana. Diba? Nakaduda talaga yung paglabas ni Anjo, makabayan. Kasi nung time na lumabas itong si Anjo Iliana, sunod-sunod na ang kanyang pagbablog. Magkano kaya? Nakakaduda talaga eh. So dito na po sa gusto mangyari ng mga DDS na tatanggalin nila sa peso si BBM bilang presidente, hindi yan mangyayari. Bakit? Ipaparinig ko sa inyo ang sinabi ng pastor ng Jesus is our shield worldwide. For more details, let's watch this. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pababa sa sambayan ng Pilipino, at lahat ng politiko, regardless of your political party. Mr. President, tinakda na po ng Diyos ang bansang Pilipinas ay gawing apple of the eye ng buong mundo. At ito po ay sa inyong term. Maaaring hindi nyo po alam o maaaring hindi nyo naintindihan. Pero ako po ay naniniwala na ito po inyong nararamdaman. Ang Diyos po ay nagtatrabaho upang ang bansang ito na inyo pong pinamumunuan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tanghal sa buong mundo. Makikita nyo po yan. Ang pag-angat po ng bansang ito hanggang matapos ang inyong term ay tuloy-tuloy. Regardless, ulitin ko po, regardless of opposition, regardless of fake news, regardless of conspiracy, regardless of communism, regardless of any lies, saan man po manggagaling na kampo, tinakda po ng Diyos na ang bansang ito ay iangat ng iangat. At napakapalad nyo, Mr. President, dahil sa panahon na ang Diyos po ay nagsimula magtrabaho, kayo po ang kanyang inupo. Ang sabi ko, ang palad nyo, dahil ang Diyos po ay nagtakda na magtrabaho sa panahon itinakda niya, kayo po ang kanyang inupo. Isa lang po ang aking hihilingin sa inyo, mahal na Pangulo. At isama niyo po ang inyong buong gabinete. At adyukan niyo po ang buong Pilipinas. Susundin po kayo ng sambayan ng Pilipino sa isang simpleng appeal. At ito po siya, Mr. President. Palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpala, nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. At huwag tayong mamulagat sa bayan ng Pilipino sa mangyayari sa bansang. Kaya kung tayo magtatanong sa bayan ng Pilipino, ano dahilan? I answer briefly, so specific. Now is the time of prophetic fulfillment for the Philippine island to soar high. So anong ibig sabihin ng time ng prophetic fulfillment sa bayan ng Pilipino? Dumating na pong itinakdang panahon ng Diyos. Para po siyang pag-aaral sa isang eskwelahan. Either siya po elementary, high school, or college. Hindi ka po pwedeng makagraduate malibang dumating ang panahon ng iyong pagtatapos. At pag dumating na ang panahon ng pagtatapos, may oposisyon, may sumasang-ayon, may ulan o wala. Tsaka graduate ka. Kasi panahon mo na yun. Kahit anong ungol ng diablo at balita na ibabalita ng mga reporter at mga ayaw ng gagawin ng Diyos sa bansang ito at fanatic sa kanyang political party na ayaw magbukas ng pananaw sa bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na nabubuhay sa hatred and forgiveness. Believe me, Pilipinas, believe me, beloved Mr. President, at ako po nagpropesiya 2 buwan bago mag-eleksyon, kayo po mananalo. Uulitin ko, believe me, Mr. President, tuloy-tuloy po ang soaring high ng Pilipinas.
O, di ba? Klarong-klaro ho ang sinabi ni Apostol. Di ba siya si Apostol Renato D. Carrillo? Sakto ba? I-correct niyo po si Sarban kung mali tayo So, thank you so much nga pala no sa Jesus is our shield worldwide. So, klarong-klaro po ang sinabi ni Apostol Carrillo na si PBBM, siya po ay itinakda ng ating Panginoon para magiging apple in the eye na naman ang bansang Pilipinas. At yan po sa panahon ni PBBM. Kasi kung napapansin nyo po, yung mga nangyari ngayon na sunod-sunod na kahit meron pong korupsyon nangyari sa ating gobyerno, pero ang ginawa ni PBBM, hindi siya nag-iisip kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya kasi nga, siyempre, corruption po yung binangga ni PBBM. Ito po ay magre-reflect sa kanya bakabayan. Pero hindi niya inisip ang kanyang sarili. Kung ano man ang kahinatnan sa kanyang pangalan bilang Presidente Bakabayan. Hindi. Kasi ang gusto talaga ni PBBM, matatamaan man ang kanyang makalyado or mga kakilala, wala siyang pakialam. As long as mapapanagot dito yung mga totoong may sala Bakabayan. Kasi itong mga korap ng mga opisyal na to, ito po ang dumagdag sa problema ng Pilipinas. Maraming problema ho ang Pilipinas. Dumagdag pa itong mga korap na opisyal Bakabayan, itong mga government officials. So ito po ang ginagawa ng ating presidente ngayon na si PBBM, riresolbahin niya ang korupsyon sa bansang Pilipinas at all cost. Di ba kung napapansin niyo po na kahit talagang balitang-balita ngayon ng ibang bansa na meron pong korupsyong nangyayari sa bansang Pilipinas, hindi pa rin ho sila nagdadalawang isip na mag-invest sa Pilipinas. Bakit? Kasi kilalang kilala si PBBM. Kilalang kilala nila ang pamilya Marcos. Nag-invest pa rin po yung mga malalaking private companies from other countries, nag-invest pa rin ho sila sa bansang Pilipinas. Kasi nga, trusted nila si PBBM. Ibinigay nila ang kanilang buong tiwala sa ating President BBM. Kaya makikita natin dito na malaking potential talaga, malaking posibilidad talaga na mangyayari yung sinasabi ni Pastor or Apostle Renato Carrillo. Yon ang posibleng mangyayari Bakabayan. Sa panahon ni PBBM, magiging apple in the eye na naman ang bansang Pilipinas sa ibang bansa Bakabayan. O diba? So dapat tulong-tulong tayo. Pero ang problema kasi mga kababayan, itong ibang mga kababayan natin na merong uk-uk sa utak at saka iba ang kanilang agenda, gusto kasi nila na ipalit nila itong si Sara Duterte bilang presidente. Gusto kasi nila shortcut Makabayan, 'di ba? So before natin babalikan itong si Angeliana, syempre pasalamatan muna natin itong mga viewers natin na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Sisi. Greetings from Sampaguita. And syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Mayroon siyang 47 na mga comments. Nandyan rin sa Robel Ferrer Official, mayroon siyang 32 na mga comments. Sam Pagita, mayroon siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Juan Acosta, mayroon siyang 24 na mga comments. And Irene Kuching, mayroon siyang 16 lahat ng mga comments. Okay? So, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Emmy Mapalad. Lolita Banaines from UAE, Dubai. Nandyan rin si Elena Manuel, Maria Marilyn Embido Bautista. Kasama rin natin si Maria Mindasiplon, Leonardo Manansala, Freddy Guzman, Noel Narcida. Nandyan rin si Lucy Minchati from Binyan City, Laguna. Nandyan rin si Treneng Lozano, Rales Carlinga, Norma Antido, Leticia D. Fernando, Proceso Leasing. Shoutout natin si ME. Nandyan rin si RN, MSN 2006 from Los Angeles. Hi to Cry Cry, Marlene Ambal from UAE, and hi to Walter Romano from New Jersey. Okay. So ngayon mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Anjo Eliana.
Unang-una, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung rason, totoong rason kung bakit nawala itong si Angeliana sa The Barkads or sa Itbulaga Bakabayan. At dito niya yan inamin sa programa ni Aiko Melendez. Hindi ho tinanggal si Angeliana. Siya ay kusang nag-resign Makabayan. For more details, let's watch this. So ngayon, naririnig ko madalas ka sa Senate, dumadalo-dalo ka sa Senate. Bakit? Tatakbo ka ba ulit? Hindi. Ang kwento niya, nung pandemic kasi, nawalan ako ng work. Kasi, alam mo yung one for all for one, di ba? Yes. Field kami ni Jimmy Santos, Ruby. Ang masakit nun, nung nagkaroon ng pandemic, bawal nang makipag-interact sa tao. So, studios na lang pedo eh. Right. Ilang months ngayon bago sila nag-ere ulit sa studio. Pero kami, wala na. Ang sabi sa akin, no, naalala ko parang baka 2 years pa to bago magkaroon. So, I was forced to resign sa Bulaga para makapagtrabaho sa Net25. They gave me an opportunity naman na magtrabaho. Kahit pandemic, si J.S. Santos, who passed, gave me a chance na magtrabaho sa Net25 for ilang months din yun. So, siyempre, ang trabaho naman para sa pamilya, di ba? Correct. So, kahit mahal na mahal ko yung Bulaga, kailangan ko mag-resign dahil kailangan ko maghanap ng trabaho, di ba? Correct. Nung ako'y dapa, Senator Jinggoy helped me. She's a very nice Yes. person. And nanalo siya ulit, Senador. Correct. Praise God. Natutuwa naman ako kasi malaki ang puso ni Senator Jinggoy. Okay, so yan ha, klarong-klaro na itong si Angeliana, siya po ay nag-resign sa Itbulaga kasi kailangan niya ng ibang racket Makabayan. Diba? Kaya nga napunta siya doon sa Net25 kasi kailangan niya ng ibang racket, kaya siya ay nag-force resignation sa Itbulaga. Take note, wala siyang sinabi mga kababayan kung ano yung ibang dahilan. Wala siyang hinanakit dito sa The Barkads, sa Tito Vic and Joey. Wala siyang sinabi na ganun Makabayan, kundi kailangan niya ng ibang racket. This is 1 year ago Makabayan. Itong si Jinggoy Estrada, siya na po ay isang senador na, di ba? So ngayon, inamin niya rin po dito na tinulungan siya ni Jinggoy Estrada. Nung siya ay nadapa, siya ay tinulungan ni Jinggoy Estrada. Ang ibig sabihin, itong si Angeliana, siya po ay naghihirap na. Not just naghihirap, siya rin po ay nalaos na artista Makabayan. Pero siya po ay tinulungan ni Jinggoy Estrada. Ang ibig sabihin, meron siyang utang na loob dito kay Jinggoy Estrada. So ngayon, i-connect natin kung bakit biglang nag-ingay itong si Angeliana. Kasi nga 'di ba ang pangalan ni itong si Jinggoy Estrada ay nadawit ngayon sa flood control project scandal Makabayan. 'Di ba nadawit itong si Jinggoy Estrada na banggit ang kanyang pangalan na sangkot dito sa flood control project scandal. Kaya biglang lumabas itong si Angeliana. Kasi hindi lang po itong si Jinggoy Estrada ang tumulong dito, pati rin itong si Robin Hood Padilla Makabayan. Kaya meron siyang utang na loob dito sa dalawang senator na to. Dalawang DDS senator Makabayan. Kaya kung ano ang gagawin or sasabihin ni Robin Hood Padilla at saka ni Jinggoy Estrada, gagawin yan ni Angeliana kasi meron siyang utang na loob Makabayan. Kaya nakakaduda itong biglang paglutang ni Angeliana Makabayan. Diba? Una niyang binanatan si Tito Sen. Bumanat ba bigla si Tito Sen? Hindi. Pero nakikita natin sa mga vlog ngayon ni Angeliana, siya ay nagpapaawa effect. Binanatan daw siya, barang ginawa siyang or inapi siya masyado ng mga supporter ng Tito Vic and Joey na mga vlogger Makabayan. Diba? Nagpapaawa effect siya ngayon. At saka napansin nyo ba? Itong si Angeliana, hindi siya o hindi natin nakikita nagla-live dito sa Facebook. Siya po ay laging nagla-live doon sa TikTok Makabayan. At saka napansin ko, nakita ko kasi sa kanyang latest po na pasabog or ang kanyang live doon sa TikTok, hindi siya maglalabas ng topic or pasabog kapag hindi nagbibigay sa kanya ng parang katulad po sa YouTube na super thanks Makabayan or ano man yan, parang super thanks or basta yung mga padulas-dulas nila or mga pampakulay nila. Kapag hindi maglalabas ang kanyang viewers doon sa TikTok ng mga pakulay, hindi siya magsasabi or wala siyang ilalabas na mga pasabog Makabayan. Doon ko nakita na pira-pirahan lang itong si Angeliana. Ginagamit lang niya ang platform na TikTok
para pagkapirahan niya ang pagtira niya sa dito kay Tito Sen at kay PBBM. Tapos ngayon paawa effect siya, sino dito yung unang umatake? Di ba si Anjo Iliana Makabayan? Kasi una niyang binanatan yung promise. Di ba merong campaign promise itong si Tito Sen na kapag siya ay makabalik sa Senado, ang kanyang sweldo ibibigay niya doon sa mga estudyante na mga mahihirap. Kanyang tutulungan Makabayan, yung mga scholar. 'Di ba? Ang sweldo ang sweldo ni Tito Sen doon niya ibibigay. 'Di ba? Gin-challenge pa nga nito ni Angeliana na nasaan daw yung resibo, dapat na mapakita ng resibo kung talaga bang itinulong ni Tito Sen yung sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang sweldo doon sa mga estudyante na mga mahihirap. Ngayon, nang nalabas ng resibo itong si Tito Sen, iba na naman ang tirada or banat ni Anjo Iliana. Bakit? Gin-follow upan niya kasi napahiya siya doon sa kanyang unang challenge doon kay Tito Sen Makabayan. Kasi napakita po ng mga resibo si Tito Sen na ibinigay niya talaga or itinulong niya talaga ang kanyang saldo doon sa mga estudyante. Napahiya itong si Anjo Iliana. So ang ginawa niya, para makabanat siya naman ulit, iba na naman ang kanyang ginamit na mga paninira Makabayan. Pero before ko ipapakita sa inyo yung ibang video na kung ano talaga ang pakay or ano talaga ang goal ni Angeliana, dito muna tayo sa kanyang sinasabi. 'Di ba na may kabit daw si Tito Sen Makabayan? Tas alam niya daw kung saan dinadala ang mga babae ni Tito Sen. Ito ang pasabog na naman ni Angeliana. For more details, let's watch this. Di ba kasasabi ko lang, ang mga sasabihin niya sa akin, walang utang na loob sa Itbulaga, walang utang na loob sa Tito Vic and Joey. Yan ang mga sasabihin sa akin yan. Sabi ko nga, pag ako talagang inano nila, pag ako talagang inape, parang gano'n, pag ako talagang inape nila at siniraan, talagang ikikwento ko yung kabit ni Senator Tito Soto mula 2013. Pag napuno ang salop. Ayan, pag napuno ang salop. Kaya, doon kay Tito Sen, ako'y may message sa inyo, Tito Sen. Baka pwedeng kausapin mo itong mga bata mo na hinay-hinay lang. Kasi tandaan mo, Tito Sen, ako may pasabog na naman ako. Yan na naman. Tito Sen, tandaan mo, hindi lang yung kabit mo ang alam ko, di ba? Kasi inutos mo sa akin yun eh. Ako lang ikaw para sa iyo eh. Pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, ilalantad ko talaga. Nahihiya lang ako sa asawa nyo, kay Helen, ano mga apelido ng asawa ni... Kasi nga may edad na eh. Oo. Tsaka kaibigan ko rin yung anak niyang vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa eh. Sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin eh. Sabi nga, if you push me, kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang kakanta ako eh. Tito Sen, hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko. Di ba meron kang girlfriend sa Itbulaga habang may asawa ka, Tito Sen? No. Ano ba naman yan? At sila po, nagtatapos. Ano, Tito Sen? Gusto mo talaga, Tito Sen? Gusto mo talaga ng away? Ito, makinig kayo mabuti. Ha? Alam mo, ayoko nagagalit ako kasi palaban ako eh. Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga na girlfriend din ni Bossing. O yan, sige na, yan na. Gusto nyo talagang, gusto nyo magkasiraan dito, Gusto nyo talagang, sige, Christopher Min, banata mo, Christopher Min, at lahat ng sikreto ng Itbulaga, sasabihin ko, Tito Sen,
Baka gusto mong sabihin ko rin kung saan mo kami dinadala na putahan, kung saan mo kami dinadala at tinuturuan mo kami humanap ng puta. Sa Macau. Gusto mo, Tito Sen? Yun na. Babalik ang dabas! Hindi, yan ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, 20 years ako sa Bulaga. Respetuhin nyo naman ako. Huwag nyo akong bastusin, huwag nyo akong tirahin. Kasi ang dami kong alam sa inyo, hindi kayo malinis na tao. Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. Kasi nakakahiya ka. At kasi ito na, sasabihin ko na, sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa'yo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Nako. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga eh. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilib sa presidente mo. Tuta mo Tito Sen habang buhay. Kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong Senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami Debate. ni Tito Sen. Di ba? Nakita na natin ang kanyang hidden agenda makaabayan. Obvious na obvious talaga eh. Binabanatan niya si Tito Sen para mabanatan rin po niya si PBBM. Pero ginawa niyang tulay si Tito Sen mga kababayan. Tapos nakakatawa humingi siya ng respeto kasi 20 years daw siyang nagtatrabaho or kasama dyan sa The Barkads Bakabayan or sa Itbulaga. Humingi siya ng respeto. Nirespeto ba niya si Tito Sen? Di ba? Hindi. Respect begets respect. Kapag ikaw ay marunong rumespeto, rirespetuhin ka rin. Anjo Eliana. Ganon yun. Tapos ngayon, hingi ka ng respeto kasi binabanatan daw ng TVJ Defenders na mga vlogger itong si Anjo Eliana.
Correction, Anjuliana, hindi lang mga TBJ defenders na mga vlogger ang bumanat sa iyo. Pati rin ang mga pro-admin supporter or yung mga makamarcos na mga vlogger. Bakit? Kasi binabanatan mo rin si PBBM. Alangan naman, mananahimik lang yung mga pro-admin supporter or yung mga pro-Marcos vlogger, ibinabanatan mo si PBBM. 'Di ba? Kaya maraming vlogger ngayon ang umatake sa iyo. Tapos ngayon, parang ikaw pa yung aping-api ngayon, ikaw yung unang bumanat. Bakit? Kasi meron kang plano na papasok ulit sa politika this coming 2028, 'di ba? Kaya nga nag-declare ka na ngayon na ikaw ay DDS kasi gagamitin mo yung mga DDS. Kasi pag-aakala mo malakas pa yung mga DDS. Kaya ikaw ngayon ay nag-declare na maging senator daw dito kay Sara Duterte. Kasi ang pag-aakala mo sure ka na magiging presidente si Sara Duterte this coming 28. Ang ibig sabihin, preparation yan ang ginagawa mo. Matalo ka man bilang senator kung ikay tatakbo this coming 2028, sure ka na meron kang posisyon dyan sa ating gobyerno kapag magiging presidente itong si Sara Duterte. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Yan ang kanyang plano, makabayan. 'Di ba? Kitang-kita na ang kanyang hidden agenda. Tapos ngayon, ginagamit pa niya si PBBM. 'Di ba yung latest niya na video, makabayan, na kanyang gin-challenge itong si PBBM na daw mag-hair follicle drug test na. 'Di ba yan po ang kanyang latest po na pasabog dyan sa kanyang TikTok live, makabayan. Gusto niya na mag-undergo na ng hair follicle drug test si PBBM. Gonggong talaga eh. Nakalimutan naman niya ang sinabi ni Harry Roque noon na siya pa yung spokesperson ni Digong, makabayan, na hindi pwedeng pipilitin ang presidente. Walang pwedeng pumilit sa presidente. Kung gustong mapadrug test ang isang presidente, nasa sa kanya na yon. Pero hindi pwedeng pipilitin ang presidente. Mismo si Roque ang nagsabi niyan sa panahon pa ni Digong. Tapos ngayon pinipilit niyo si PBBM. Di ba gonggong talaga eh. Pasalamat kayo, napakabait ni PBBM. Kung katulad yan kay Digong, pagmumurahin kayo o baka ipapatigi pa kayo. 'Di ba, Anjuliana? So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kanyang sinabi rin dito sa kanyang ibang vlog, makabayan. For more details, let's watch this. Ngayon, dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko, tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. Kung nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. Tanggapin ako ng Partidong Duterte. Oh, di ba? Binubudol na naman niya ang mga DDS, makabayan. Ginawa na ho yan ng mga DDS vlogger at ng mga trolls ng mga DDS. Anong sinasabi ho ng mga DDS vlogger at ng mga trolls? Na si Digong daw pauwi na ng Pilipinas, or marami pa nga sila mga video, di ba, na ipinakalat na nakauwi na daw ng Pilipinas itong si Digong. Makailang beses nila yung ginawa yan. Tapos ngayon, ginawa rin ni Anjo Iliana, makabayan. Ang ibig sabihin, tanga at bobo itong mga DDS na sila ay maniniwala, or kapag sila ay maniniwala dito kay Anjuliana, tanga at bobo talaga itong mga DDS. Nakakatawa talaga eh. Kasi kahit manalo pa bilang senator, itong si Anjuliana sa ticket ni Sara Duterte, hindi niya pa rin kaya, DDS makinig, hindi niya pa rin kayang mapauwi itong si Digong galing ho sa dahig or sa ICC. Walang kahit sino mang senator na may kaya or may power na mapauwi ito si Digong galing sa ICC. Wala ho. Kahit nga ang presidente mahirapan din kasi hawak na ho ng ICC itong si Digong. Nasa ICC na po ang bola. Nasa ICC na po ang desisyon kung papauwiin man nila si Digong or hindi. At mas lalong hindi makakauwi itong si Digong kapag siya ay mahatulan ng guilty, mga DDS. O diba? Ngayon, mapapabudol pa rin kayo kay Anjuliana. So, ibig sabihin yan, kayo ay tanga at bobo. O diba?
Sakto ba si Sir Ivan? So anyways, isa rin po natin. Nandyan si Hardy Padrogane. Nandyan rin si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Shirley Riesman. Nandyan rin si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. I-shoutout rin natin si Tony De Los Reyes, Juna Aplaska Galios from Cyprus. Hi to George Bation. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Makati. And also kasama rin po natin si Josephine Gallego, Ashen from Greece. Nandyan rin si Marilo Bidnarek, Abing Sulit from California, USA. Kasama rin natin si Leonida Wibrecht, Olivia Lupiga Lake, Austin Balyao. Nandyan rin si Riza Rivera. Hi to Ophelia Kaluya from Hong Kong. Hi to Naida Padayao from Germany. Nandyan rin si Jemmy Patino, isang DDS ho. Alam nyo, minumura na ako ng gunggong na ito. Nandyan rin si Jane Rabara from UK. And hi to Hardy Padrogani. Okay. So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang press con ni Senator Panfilo Lacson. For more details, let's watch this. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses. naturally and surely. So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba, ang aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay Gutesa. kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And yun we're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Yeah. So sino po ba yun yung ihaharap Mark ni and Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ho kaya mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo.
So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Kutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no. Hindi ganon, no. Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang notaryo. Ang findings niya, kasi pinaforensik niya yung DARD or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung... At yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember, no, when I gave flash drives no, kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. No, sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media. Di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging kaya natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at saka para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun. We're there right now and we intend to continue. So, yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin. Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Sistecum yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sistecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat ma-invite po ulit mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa no, patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved.
So sir, itong investigation sa flood control anomalies, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other. The last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam, meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget. Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. Ang program appropriations, matitira lang yung sa foreign assisted. Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na-figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, we'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, Yeah. pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was naka-decommission ako for 2 weeks because of my corneal surgery, Kaya, but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So, we're preparing for the plenary debates, and I hope I can still contribute my worth do sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kukurse namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang, sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya
kung gusto niya magkaroon ng opportunity, because this happened before. Ako yung chairman ng public order, na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation, and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito nung previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena duces tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. So kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera doon sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath, and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng subpoena, kapag hindi pa rin humarap, ay pwedeng congressman contempt. siya eh. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin Yes, ng Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify eh. Yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yan ang... Yung although kay Congressman Saldico,
Hindi lang siya, ang dami pang ibang Nauna. nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang CCTV. dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So nung So establish incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko? Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan Okay, last question, Opo. Neymar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt, I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpa, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding No, I'd like to correct that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yun as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sirari ng ulo na nag-recruit, nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million dalawa ni ERAP, na in several foreign banks. And, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo, nagkusang loob noon, I wrote the regional director of HSBC? No, hindi. Ano ito? Hong Kong. Yung isang bangko. Anyway,
na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle, after 10 years or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto raw mag-apologize personally. And I accepted. No, nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. You know, they tried to negotiate with me do sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info ka, importante sa akin yun. Importante Ano yun? sa akin, yung aking trabaho bilang Chairman ng- Blue Ribbon Chairman. Yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony niya, dahil under oath yung sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi 'di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo ang nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta. No? Tapos, parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV, hindi kakasya yung 46 na maleta. Parang hindi kakasya doon. So, these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report pati sa recommendation kung sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, Basta papadalo ko lang supina sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Maribeth Bilog, LB Zimezo, Miggy Boom, Renato Magno, nandyan rin si Alicia Leak,
Daisy Londer, Hatsu Percy Shalana, Roaring Thunderbolt. Nandyan rin si Lorna Villanueva, Elmer Pinaranda, Apple Nash. Kasama rin natin si Ruben Basinga Salindong, Sagdico, Jeco Jerry Cabreros. Nandyan rin si Ja Daga, Renato Enriquez, and Hi to Tess Tumaliwan. Okay, so mga kababayan ko, yan natin mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon ng may pagpapakumbaba at pag-asa. Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo. Isang pagkakataon upang manampalataya, magmahal at maglingkod muli. Naway gabayan ninyo kami sa lahat ng aming gagawin upang maging daan kami ng kabutihan at tulong sa kapwa. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang aming mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Tino. Naway bigyan ninyo sila ng lakas ng loob, kaligtasan at pag-asa sa gitna ng unos. Idinadalangin naming maibalik agad ang kanilang tirahan, kabuhayan at katahimikan. Pagpalain po ninyo ang mga tumutulong, mga rescuer, volunteer at leader ng pamahalaan upang maging mabilis, tapat at maayos ang kanilang pagtugon. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya, pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang
kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagka-Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman